Mayong adlaw Davao del Sur. Good morning Southern Mindanao. Kini na sa inyong galagad sa kaginan Hero Gustavo, Gao Hero, Arieliano Undalok. Dini sa inyong tulumanon. Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Nini nga episode kauban gihapon nato pagkakanyay nga tuang Provincial Administrator Attorney Herbert Gonzales atong tagaag panahon sa pagtibay ang anak ninyo. Mayong adlaw, Turns. Mayong adlaw ni Muda, Brad Hero. Mayong adlaw sa tanang mga kadabsuranon, Negosenyos, ug sa tanang maabot sa pagsibya niining atong programang Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Ayan. Mao kadto mga kanya nga tuang Provincial Administrator Attorney Herbert Gonzales. Nining taknaa karon mga kanya atong hisgutan ang mga economic prospects sa atuang nasod sa Pilipinas. Taliwala niining gira diha sa Iran mga kanyag nga nanguna ang Amerika o ang Israel. What are the economic prospects of the Philippines and the local economy? Doon na ba'y hayag ang kaugmaon niini or ngit-ngit pasal kitra ng atong kaugmaon niini mga kanyag? Kagabi, sumala sa balita mga kanyag atong nasayran nga ang Iran attorney, no? Ilahang gi-reject ang peace plan nga gihatag sa United States of America. Niini nga butang attorney unsa may mga panglantaw labot niini? Kini nagpailala ni nga kini atong krisis ro posibleng budugay pa gyud ni. Kay kung ma-prolong ang conflict, ang consequence is ma-prolong pod ang shortage sa ato ang fuel. Dinhi labi na dependent kay ta sa petroleum products ang Pilipinas. Mo na ako nakita na Brad Hero. So, and may tabuan magkuan pa ni daghan pa kaayong mahitabong bombings no and supply disruptions. Leon ini attorney, no? Unsa kaha mga mamahimong hulagway o dagway sa ekonomiya sa nasod sa Pilipinas niining latest development karon din ha sa Iran, taliwala nining ilang gira batok sa Amerika o sa Israel? Ang atong nasod Pilipinas dependent kayo sa petroleum products no? So walay produkto nga na-produce nato within the Philippines nga dili magdepende sa mga crude, diesel, gasolina. So that is why ang ato ang ekonomiya maapektuhan jud by rising prices no. Ang pagsaka sa presyo mao gyud ay pinaka ma-feel nato dayon. So kung wala lang po himuon ang ato ang mga lideres ani sitwasyon ani magka-worsen kini siya nga mulid ni into economic recession or depression no, even nga like in the 1930s ba sa Amerika or in the 1970s nga grabe ang oil na-trigger po to tungod sa oil, tungod sa petroleum products, wherein in the 1970s as you can see, as you can read sa mga accounts, inatong panahon na nag times 4 ang presyo sa petroleum products per liter. So dili layo ang posibilidad nga kini pod atong na-experience karon, posible nga susama ra pod ni atong mga 1970s and maybe even the depression of the 1930s. Pero nakita nato ron nga naay glimmer of hope because nag-declare of national emergency. So with the activation of the powers no under the declaration of the state of national emergency, gidungagan og may mga emergency powers makadiskarte ang atong gobyerno para makakuha ta og petroleum from the outside no, from the usual sources. In fact, it was in the news nga nakaangkat sa Russia no, kay abunda man po ning Russia because Russia is a gasoline station masquerading as a country. Ingon sila. So gasoline station daw ning Russia pero nagpa-country lang. So posible nga diha ta maka-stabilize sa ato ang supply and sa presyo so that ang ato ang mga economic activities within the economy mapadayon siya, masustainer siya over the months, over the years nga dili kaayo pigado sa supply o ang presyo sa mga produkto mobalik o stabilize. So yung nana diskarte lang ni kakuhag supply kay kung dili na siya aksyonan daghan yung magsuffer mga Pilipino ani no. Nya kung magka-crisis na mo spill over man guna dito Bradero sa socio-economic problem. Ang usa ka economic problem
na mukanit-kanit siya sa social problem. Musaka naman ang kawat, musaka ang robbery, musaka ang kriminalidad. Kung dili nato tubagon ang economic nga mga problems. So muna atong ginalikayan karon, and makita man nato nga dunay gi-effort nga gi-exert ang atong national government, even the local governments, no. Karon dunay panagtapok sa mga LGUs. So puli na mga coordination na mga agreements nga ato ang paningkamutan nga mapagaan-gaan ang sitwasyon sa krisis para sa katawhan. So kining pag-deliver karon sa Russia ngadto sa Pilipinas towards sa ilahang crude oil, this will surely mitigate, no, sa ato ang kahimtang karong mga panahon na. Yes, makamitigate kini siya kay every additional help nga makadagdag sa ato ang fuel supply. Siyempre, mo minus po ang mapiktuhan na po diri ang demand side, no, makuha na to nga masupplyan na to ang demand for fuel, and consequently dito na mo epekto sa presyo sa petroleum, presyo sa mga pangunahing produkto nga ginakonsumo matag adlaw sa mga tao. So kung mag-continue lang ni nga dunay mga provider outside of the usual sources sa ato ang petroleum products, makatabang kini. So dili kaayo tama-tamaan ang Pilipinas bahin sa kaning shortage sa ato ang petroleum products. You've just mentioned, Attorney, na doon ay meeting karon gipahigayon ang mga munisipyo kauban ng atong gobernador. Can you tell us more about this? Sa meeting karon gipahigayon, sabot-sabot og mga pamaagi nga ato ang matabangan ang mga katawhan sa tibuok probinsya. Kaya di man ni makaya lang og mag-inusara ang ato ang gobernador, ang ato ang vice governor sa paguna-una og mga solusyon. So importante kaayo ang panguna-una pod sa matag local chief executive sa matag munisipyo na sulod sa Davao del Sur. Og tuod man very productive kini nga maong meeting karon kay nagka-agree nga mag-contribute og mga idea, nag-contribute og mga ideas ang mga mayor, and this will be consolidated in one document para doon natay single direction, uniform nga approach sa pagsulbad nining problema karon nga atong gisagubang. So hopefully by in the coming days doon na mga concrete na mga action nga i-take ang ato ang NGO. Are you at liberty now, Attorney, to tell the people kung unsa mga salient features niini? More on cost saving measures, and maybe helping the people, advising the people to refrain from unnecessary travels, unnecessary expenses. Pagawas lang kana, hulaton na nato nga ma-official to ang ilahang gikasabutan once mapirmahan sa tanan, mapirmahan ni Gov. So it was initiated by Governor, facilitated by Governor, and attended by the members of the League of Municipalities of the Philippines, Davao del Sur chapter. Yes. Muna ang naitabo karong adlaw unya. Proactive siya nga meeting kay nagi concrete na output ang ilahang panagsabot-sabot. I-formalize lang to in a document para makuha nato sa mga tao, mapahibalo nato. Attorney, nakadungog tag mga rumors, no, mga istorya, chismis, that some of the gasoline stations are actually withholding, no, sa pag-release nining ilahang mga stocks sa krudo, no. Unya murag ilahang ginamitil-mitil ang paghatag niini. Even ang uban gani, no, matud pa sa balita sa mga istorya nga ilahan ang ginaingon nila nga wala na sila krudo. It's been for a while, Attorney, since nagsugod ang gira sa Iran. Every Tuesday, doon ay anticipated price increases of petroleum and petroleum products. Now, musaka gid siya. Ang pinakadako og saka dinhi mao gyud ang krudo, ang diesel fuel. Anya doon ay mga hungihong nga posible ang uban nga mga gasoline station ilahang gina-withhold ang pag-release ilang stock kay ginahulat nga musaka ang presyo. Unsa may posibleng mamahimong kon panalitan masakpan sila ni Attorney? Unsa man ang posible nga mga violations nga ihatag sila? Unya unsa po yung mga posibleng dapat himuon sa mga local government units para nga kini nga mga instances, kini nga mga sitwasyon ato mapakgang? Yes, ang ato ang mga government agencies o ang LGU is already empowered to take
necessary measures under the declaration of state of national emergency, energy emergency. In fact, ang ato ang task, ang gitask gyud ana mainly is ang Department of Energy, no, to maybe monitor para dunay supply, no, continuous supply of petroleum sa matag lugar dinhi sa Pilipinas. Ang LGU pod pwede pod niya gamiton ng iyang powers under Section 16 kay General Welfare Clause man na, and we are in a state of emergency. Pwede na diskartihan sa LGU to conduct maybe inspections, pero magikan gyud na sa usa ka tip or report from concerned citizens or whoever nga now dunay doable na information para maaksyonan sa ato ang mga LGUs pud na. No, yeah, then of course in collaboration with the Department of Energy, if kung may violation, maybe imposition of proper penalties or sanctions. So ingon ana lang ang mekanismo aron ato ang masiguro nga dili mo abusar kining ato ang mga Retailers. mga namanggoy dili man tanan, no, dili man tanan nga mga retailers or traders of petroleum, pero naa manggoy kani krisis usahay sakyan maguni og abusar, no. Imo na nanawagan ang gobyerno nga unta panahon ron sa pagtinabangay, no, dili panahon sa pag imo bitang manglamang ka sa tao para lang makaginansya tag maayo. So hopefully wala na diri sa atong probinsya. Nanawagan gyud ang ato ang gobernador o ang ato ang vice gobernador nga magtinabangay ta aning tanan kay wala manggoy daog aning problema haron kay makalamang ka usaon man nimo punang kwarta wa na pud kay ikapalit, wa na mo provide og supplies, di ba? So tabang-tabang ra gyud ni tanan. Wala di ta mag-hoarding, kanang hoarding murag bad kay nga practice in times of crisis. Correct. Eh dili ra man gud na nga ikaw ra ang tao sa kalibutan nga gusto ra po hayahay. Ang kuwara diri ron mag-survive tang tanan ining crisis sa problema sa petrolyo. So akong gihangyo nga kung tinabangay lang gyud ta, ang LGU maybe can conduct inspection with the help of DOE or through the guidance of DOE. Yeah, mahimo na nila under Section 16. So under Section 16 of the Local Government Code of 1991, the LGUs are empowered, no, under General Welfare Yes. Welfare Act, General Welfare Clause. They are empowered to do inspection, especially in times like this. Yes. Oh. And even sa Executive Order number 110 nga Yes. pirmahan ni President Bongbong Marcos terms, DOE, DTI, and local government units are empowered Yes. to do inspection. Inspection, price monitoring, kanang mga price control na mga mechanism sa gobyerno para lang ma-manage nato tanan gikan sa presyo, supply, any product from petroleum to basic commodities. Can they do it as far as doing the stock inventory? Yes, pwede man gud, naman gud ang for example DTI naman na sila visitorial power. So ang LGU pwede ra gyud na siya i-prompt niya ang DTI makipart-partner lang gud siya. Nga para at least makabisita dito sa mga patigayon para tan-awon ang mga inventaryo. Kay lisod man kung at the mercy ganita wala mura bitaw ta og gigapos atong kamot nga wala tay mabuhat. Correct. Oh, karong panahon na naagi dapat active role ang gobyerno labi na LGU sa pagmonitor sa supply sa petrolyo una ug sa mga batakang panginahanglan, no, with the help of DTI and Department of Energy. No, doon ay usa ka gasoline station returns, no, actually mao pay pagsulbong ato. They were anticipating ang presyo sa crudo at that time mo abot og 93 pesos, no? 93 pesos. That time ang presyo sa crudo sa mga big players niadto nga time is naa pa lang siya sa 63, no? Hindi ko masayop sa akong paghinumdom. Then Una-una. the following Tuesday abot na siya og I think 87 or 88, no? 87 or 88. Nagpatubil ko kay 60 pakapin. No, nagpatubil ko, gibalibaran ko kay wala na daw kuno sila crudo. No? So in good faith, I believe
the pump boy in good faith, so nilakaw ko, niadto ko lain nga gasoline station. Pero wala gyud ako nakita nga dunay delivery the following week. Pagsaka sa presyo sa krudo, nisaka na po ang ilang presyo sa krudo, nga wala sila delivery. To my mind, gibinuangan ko ato. No? To my mind, gibinuangan ko. Ako, personal experience. Dili na nako isulti kung unsa siya nga gasoline station, basta ilado siya nga gasoline station. Okay. Ilado siya nga gasoline station. So, nahuna-hunaan ako nga this time around, nga dunay ang tanang tao is expectant of the increase in prices kada Martes. No, posible kay matod pa sa uban pod nga sayo na kay silang manirado ron sir unya dili na sila mohatag og daghan nga kurodo magpatubil ka gamay lang murag rasyon-rasyon. Now I realize nga dili na dapat buhaton tungod kay the president himself said yesterday nga we have enough supply of petroleum and petroleum products in the Philippines. There is no need to do panic buying. Yes. Now, with that being said, Attorney, unsa ba'y pwedeng mahimo sa mga yano nga mga lungsuranon? No? Vis-a-vis with the authority of the LGUs and the DOA nga underman po karong panahon na. Yes. Ang atuarag yun diha is naagyoy mo report, no? Kung dunay mga unusual, no, ng mga transactions diha labi na karong panahon na crisis para sa mo na experiensyahan, maybe idangop nimo i-report para maaksyonan. LGU is empowered to do, no, under Section 7 to do some inspections or whatever it takes para ma-maintain lang ang kanang continuous supply sa mga petroleum and other basic commodities. So under Section 7 sa Declaration of State of National Emergency, na-roll dihang LGU. Of course, kay whole of nation man nga approach, nangnan pod nga naapoy role ang Department of Energy ani. So, role na sa LGU makikolaborate with DOA, with DTI, kung doon ay mga reports of hoarding or kanang unreasonable ba nga mga stocking of basic commodities, labi na petroleum, preana. Wala gunto nahurot, no? Wala nahurot ang ilahang stock dito sa ilahang tangke sa ilalom. Ihurot na, giabangan na gyud nila ang Martes na pod kay para hulaton nila nga mudugang na pod og pila ka pesos nga increase para tiba-tiba sa ginansya. So appeal na to ni sa mga negosyante siguro Bradero since naaman ni makaabot man siguro ni ato ang pag-broadcast karon sa ilaha tanang mga petroleum dealers, no, mga sellers or mga gas stations sa tibuok probinsya sa Davao del Sur o naghangyo ang inyong provincial government nga kung pwede ato agyud ning i-police ang atong kaugalingong ranks, no, nga kita magmatinud-anon ta diha sa ato ang pagbaligya, pag-deal sa atong mga customers kay nata sa krisis karon, no, kabalo man ta nga mga buutan man ni mga Dabsuranon, correct, mga buutan man ni mga Digosenyos, mga buutan man ni mga Pilipino. So nag-auhag lang ta nga kitang tanan, whether negosyante o dili negosyante, magmatinud-anon lang ta sa ato ang pagpakig-deal sa ato ang mga customers, labi na karong panahon na nga dunay krisis, wala untay mag take advantage sa sitwasyon kay daghan ang apektado ron, no? Nagpait, daghang galisod ron tungod sa pagsaka sa petroleum o sa pagsaka sa mga panaliton in the coming months or weeks. So kana lang hangyo nato para malikayan nato nga naabi tay kuan na mga abuso diri left and right. So maybe sa atong kaugalingon mag-exercise na lang ta og self-restraint og self-discipline. Itang tanan negosyante, dili lang siguro sa mga gas stations, kundi apil na tanang mga tindahan, mga patigayon na dili na to i-take advantage ni nga situation. Tempting ni siya nga sitwasyon. Correct. Kung negosyante ka, tempting ka ini siya nga makaginansya pa ta og ma-maximize na to ang pagginansya. Pero dili siguro nato yung anaon ron nga i-take advantage nato ang Pilipino nga naglisod na palisdan pag yun natong samot. So kung dili unta yung anaon nato pag dala nga to ang mga tagsa-tagsa kagalingon. So appeal lang ni siya hangyo, no? Hangyo sa mga tanan, negosyante, petroleum man or dili petroleum ang negosyo nga
mag-exercise lang ta og kana bitaw kanang kuan lang gud kita-kita raman diri sa Davao del Sur. Parihas na tanan galisod. O pareha man ta. So at least man lang magtinabangay lang through exercising self-restraint nga di kayan lang nato nga maguna-una ba nga ato ang tiyagoon ning mga tao ni nga kuan tong pasakaan og maayo. So para makabuhi-buhi lang po ning uban nga naglisod pod no. Inig pamalit nila dili po gayo nato abusuhan ang mga inana bitaw. So maglikay lang ta sa mga inana nga sitwasyon. Just in case, attorney, no, doon ay masakpan ng anak, attorney. Would this amount to economic sabotage? Posible na siya nga mo sana sa mga i-charge na sa mga negosyante nga kuan kay panahon gud sa krisis unya na rules of the game nga gipa iral nya wala ka ni follow. So posibleng magka lisod na pod og samot ang posibleng mahingtungdan ini. Pero mas kuan ni siya, mas ma-create na to nga atmosphere na kung dunay active role pod ang LGU. Ang LGU o ang mga hingtungdan nga national agencies like DTI and Department of Energy to monitor the prices of or the stocks no sa petroleum products o sa basic commodities. Okay na. As far as the provincial government is concerned, attorney, how much can we do? Wala man tay, we do not have the licensing authority over business establishments. Yes. Asa naman tama na nga itong mahimo ni init? In the exercise of supervision over the constituent LGUs sa tanang munisipyo o syudad, ato ang ginatanaw unsay gipanghimo sa ato ang mga munisipyo o syudad. And maybe presa na hitabo ganina nga gipatawag para lang ma-advisean nga at least guidance lang. Giving guidance sa mga LGUs. And maybe on our own, naputay kagalingon natong mahimo by kaning mga cost saving measures nato, no nga nag 4-day work week ta, 9 AM na itong pandaraw ng aircon, planuhon ta ng trips para di kayo mo konsumo og crudo, diesel o gasolina. And maybe conduct some coordination meetings with the national agencies na involved directly sa pag-manage sa crisis. So in that way, tabangan nato ato mga katawhan through our constituent LGUs sa pag-implement ni ining mga powers nga naa sa national state of national emergency. So inaana magakaanyag no, ang tambag ni Attorney Herbert Gonzales, kung dunay mga mamatikda nato nga mga katingalahan, katingad-an nga mga lihok ang atuwa nga mga negosyante, feel free to report it to the nearest LGU nga naa kamo didto. No? For example, naamo sa Digos, i-report ninyo sa Dakbayan sa Digos. Kung naamo sa Santa Cruz, i-report ninyo sa munisipyo sa Santa Cruz. Kung naamo sa uban nga mga bahin sa tuang probinsya, i-report ninyo sa tagsa ka mga munisipyo. So that matabangan po nato nga magka-monitor ang tuang mga municipal governments. Yes. Kay niining panahon na, attorney, tama tayo mong giingon, no, I agree with it 101% nga ang katawhan kinahanglan mo tabang mo abag sa atong gobyerno para nga mapitol ni mga negosyante nga dili magtinarong umutik advantage sa atong panahon. Yes. But we believe, no? We believe nga ang ato mga negosyante dinhi sa Davao del Sur, mga buutan o mga responsable nga mga tao. Yes, mao na ang ato ang pagtuo. Mao na nga wala kaayo ta naguol no at don nagi kaguol no dunay kabalaka pero given sa spirit of bayanihan nato dire sa Davao del Sur with the business sector, with the private and the government. So makita nato nga malampasan ra gyud nato ni no. Kinahanglan lang ta nga mabinantayon lang ta pud karong panahon na kay di nato masiguro ang tanang panguna-una ron sa tanang tao. Ayan. Mao na ang mga pagpanambag ni Attorney Herbert Gonzales. Now, niining mga kahimtang nato karon, attorney, no, di magyud nato ma-deny nga medyo pigado na gyud kadaghanan sa tuang nga mga kaigsunan. Karon, attorney, dunay programa ang national government, no, gitawag ni siya og fuel subsidy program. What are your thoughts about this, attorney? All forms of ayuda at this time makatabang yun na siya, no? Mga fuel subsidy man na or any form of financial ayudas para sa ato ang mga katawhan, makatabang yun na siya. Magka-diferensya lang manggod ta inig-implement
diha kita usahay trouble ba kay mga requirements sa panang mga sa distribution nga dunay reklamo na dili mao ang amount nga na-receive o nya dunay reklamo nga daghan ra kay requirements, mga inana gani bradero nga problema. Simple ra man untan ang problema kung tarungon lang siya o cluster tanan, no? Pero ayuda itself, no? Itself is a very big help na ayuda guna, help guna. So karon nga nagka-crisis, okay kayo na siya, fuel subsidy para at least mugaan-gaan man lang itong mga namasada, katong mga naga-drive for a living, no? Naga-drive og sakyanan para panginabuhi. So dako kay na siya nga it's a welcome na development sa mga tao kay any effort gikan sa national government appreciated na karong mga panahon na. Pero doon na lang magabukot ang mga tao, attorney, kay daghan dahil sa mga pedicabers, labi na diri sa Digos, nga mga holders of non-professional driver's license. Kana lang. Then one of the requirements sa DSWD para ni ining fuel subsidy program, dapat holder ka og professional driver's license. Malagi na itong naisgutan, no, nga requirements ang atong problema o sa implementasyon kay siyempre kuha man ko na ang legal presumption diha is pag nag-drive kag pedicab or any vehicle nga pampasayroan, kumpleto kag papel, di ba? Gikan sa lisensya, hangtod sa franchise, hangtod sa mga permits diha. So therefore, legal compliance usa before ka maging eligible for any ayuda from the government. Kay kung nagkolorom-kolorom lang ta dinhi, so kana in itself mura na po na siya og kanang ipagbigyan lang po para makapanginabuhi, no? Pero lahi man guning gobyerno pag maghatag og ayuda kay ginaudit man gud na COA. Nya karon kung moingon ang gobyerno nga gipangtagaan namo tong mga kolorom, nya moingon musita ang COA. Nga nganong nanghatag mo rito nga dili man na sila legitimate na mga drivers and operators. Mapigado na po ang ahinsya. So mo nang daghang bagot-bot, no? Daghang kaing bagot-bot. Kunya siguro nasa part sa pagpasabot. Nakulangan siguro og pagpasabot. Mo ni ra ni ang mga requirements, mao ra po ning eligible nga mga tao. So that is why kung medyo apektado kulang ta sa pagpasabot, mo reklamo gyud to magbagot-bot gyud ang mga tao nga wa natagaan. Correct. So ayuhon lang siguro nato nag-implement kay basig di ra ni maong ayudang maabot. Napa-incoming because basig maprolong ning girahan maprolong ang krisis, maprolong ang paglisod. So daghang pang umaabot, ayuhon lang nato ang mga requirements para dili ta magka-problema. Dili iwasan na po natong pagpaipal-ipal pod, no? Kay kini mga ubang mga leaders pod, no? Kay nabiyay anti-ipal ang DILG ron, stricto biya kay sige biya panambag ng ato ang PD sa DILG ron. Nga kuni bantayin ninyo anti-ipal, ha? O mga projects na to diha ana. O di comply lang pud ta, mo comply. Ingon man si Vice Gov o si Gov Ibo na comply ta ana anti-ipal kay isod kaayo nga kita mo'y i-bash na pud sa mga tao. Daghan gug project ang provincial government. Pero nakit-an ba ninyo nga naay mga tarpaulin si Gov diha during construction? Wala. Wala. So tanggal tanan. So, likayan lang po nato ning anti-ipal. Ay, sa pag-unaw nagpamulitika ron, kay dapat sa krisis, no? Ang uban, nag-unaw na, nag-barangay election, nag-unaw na, nag-2028. So, ato sa nang i-down, ato sa nang i-set aside, no? Padaplin sa nato na, dire sa ta, kuan sa ta, tinubangay sa unsaon ni pagsulbad ni problema, ha? Katabok ta sa ato ang kalisod. Karong panahon na. What is clear now is that the national government has done something for the transport sector. Unya dili nato ni grab ang credit from the national government. Kana mo na dia. Mo na dia. Unya just to gain mileage ba, no? Political mileage. So ang ato adre is unsaon nato nga makatabang lang ta sa mga tao karong panahon nga gapait kalisod labi na kining nagagamit og gasolina, petroleum, primarily kini mga namasada. But of course we say thank you to the coordination between the national government and the LGUs. Yes, dili man na pod ma-implement na kung wala pod ang LGU nga nag-identify. Okay, sila may record registry sa mga franchise holders. Diba naman na, no? So
kuan po na dako og role na mga ning gi-appeal gyud ang LGU diri sa executive order declaring the state of national emergency. Nagi papel ang LGU. So kana lang mo tarungon lang nato og implement ang Pero wala po'y balaod turns nga nagpugong sa LGU nga mohatag pod siya og iyahang kaugalingong ayuda ngadto sa mga drivers. For example, mga kolorom nga mga drivers. pwede gud na okay. Pwede man na nga dili dito siguro sa fuel subsidy, maybe in some other form of relief, no? Crisis assistance ba kaya karon? Okay. Oh. Role man na sa local na CSWD or PSWD to devise means, no, para maka-reach out ang LGU ngadto sa mga vulnerable o directly affected by this crisis ng mga sektor. All right. Finally, attorney, your words of encouragement sa tanan nato nga makatawhan sa probinsya sa Davao del Sur ug sa dakbayan sa Digos, most especially. Okay, sa tanan, no, Dabsuranon, Digoseños, sa tanang maabot sa pagsibya, no. Ang ako ang masulti ra gyud, magtipid ta, no. Maura na magtipid ta, maghimo na tang kuan, mga lakaw nga unnecessary, di na nato na i-proceed, no, di na nato ni dayon. Focus lang sa ta sa pag conserve, no, sa atong kaugalingong resources karong panahon na kay para mainat nato ni atong mga resources in the coming months kay basig na taas-taas pa ni atong tabukon nga krisis. So may na lang katong ma-save nato, magamit pa nato sa mga umaabot nga mga bulan, no, sa mga namo gid mga panginahanglan matag adlaw. So akong tambag is magtipid ta sa ato ang gastos sa konsumo sa fuel o sa konsumo sa kuryente. So, maybe kung kinsa tong ka-afford po diha mag-set up og mga renewable source of energy like solar or mga pamaagi nga makatipid sa kuryente, karon na ang panahon nga inyo nang himuon. Unya, rest assured na inyohang provincial government naningkamot nang itag pamaagi nga maka-serbisyo gyapon sa katawhan bisan pa man ining krisis nga atong giagian karon. Daghang programa ang provincial government nga gi-implement o padayon gi-implement karon bisan og nagka-agitaan ning mga kalisod karong panahon na. Naningkamot ang inyong provincial governor o si Vice Gov nga padayon tang makahatag og serbisyo sa tao from health, infra, and all the rest under iHelp, iShare program. So, kuan lang ta, tinabangay lang gining karong mga panahon na para katabok tang tanan dungan ni ining kalisod nga atong giaguman karon. Salamat, maayong adlaw kanatong tanan. Mao kadto mga kanyag sa Attorney Herbert Gonzales ang ang Provincial Administrator. Kini usab ni galagalagat sa kaginan Hero Gustavo, Gao Hero Arieliano Undalok, manamilit kinumingon. Ang panagiusag panagtambay sa mga tawhang dabawin sa bagatan. Mo'y tumuran sa paglambog pag-uswag dining atong lalawigan. Daghang salamat, dalagon ang Dios. I love Davao del Sur. Dakbayan sa Digos. Gihigugma ko ikaw.